Yo 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 yo. Yo guys, isa na naman magandang araw sa inyong lahat. At eto, nakikipagsapalaran na naman tayo sa gitna ng init habang traffic. So syempre, bago lahat, nais ko sana sa inyong sabihin na 4 years na ang ating Rusi Classic 250 and still na goods pa rin ang takbo niya. Ano nga ba yung mga bagay na nangyari dito sa ating RC250? Ano nga ba yung mga modifications? At ano na nga ba yung latest na update niya? Ano na ba yung naging problema ko after 4 years? So yun yung mga kadalasan na tanong, if goods na goods ba talaga. So yun, pakita ko sa inyo yung clip guys. Here we go. So after 4 years, ano nga ba yung nagbago dito sa ating motor? Simulan natin sa pinakataas dito. Palit tayo ng clip-on handlebar, hindi na yan stock, 51mm from Shopee. Tapos bar and side mirror, yan, mas pinalaki natin kaysa dun sa stock kasi nabasag yung stock natin. Natumba ako noon, so yun lang. Tapos headlight from STX, yan, from STX. Tapos yung bracket nya, syempre hindi na rin stock yung ating seat. Pina-reupholster ko siya, U-bend, yan, pina-U-bend natin. Tapos eto, naka ano siya, naka cafe racer seat. Yan, may ano dito, may cowling kung tawagin, may umbok, di ba? So ayun, naka stock rear fender tayo. Iniklian lang siya, so stock pa rin. And then mini driving lights. Tapos dito tayo banda sa bandang baba. Ayan, ang nangyari is dito naman sa clutch cable natin, meron tayong clutch assist. Sa Shopee lang din nabili yan. Tapos meron tayong engine guard. So pinagawa ko lang siya kay Abraham Baldon. Kung gusto nyo magpagawa, PM nyo lang siya sa Facebook. Yan, engine guard natin. Tapos eto, shifter, pinagawa ko kay PH2 Moto. Shifter, yan. Ang downside lang dito is hindi ko naman siya maibabalik sa stock. Mababalik ko naman siya sa stock, so wala na siyang bracket dito kasi ginrinder yan. Ito, yan yung part na yan, ginrinder siya. Tapos bottle pipe, siguro 3 years na siya or 2 years, parang ganon. Syempre yung carb natin stock pa. Ano pa ba? Ito, nagpalagay lang tayo na ito. Nagpalagay tayo ng saddle bag, diba? So bagay naman siya eh. So lagayan ng kapote tsaka extra helmet. Kasya yung half face helmet ng HJC. Ayan, marami lang siyang sticker. Tapos dito tayo sa kabila. Yan, sa sprocket, 2 beses na ako nagpalit. So 51, 16, 51. Yung una kong pinalit is 1751 and ngayon is 1651. Hindi pala, actually pangatlo na pala to, pangatlong palit ko na. Then ang advice ko sa inyo, kung magpapalit kayo ng sprocket, isabay nyo na yung stud bolt or sprocket bolt pan TMX. So pag bibili kayo ng sprocket, dapat yung rear sprocket nyo is pang TMX 155, tapos TMX Supremo yung engine sprocket. So yun lang. And then yung shock natin is ito, stock pa rin. And then ano pa ba, last nating pinapalitan sa kanya is yung gulong.
ito, naka Red Indian tire tayo. Stock rims. So pasensya na kayo, medyo kalawang na siya, pero ayusin natin yan. Tawag dito, Red Indian tires. Mula pa siyang 1 year, siguro 10 months pa lang siya. Yan, tapos yun lang yung modification. Tapos ito pa pala, kay Abraham Baldon din, skid plate. Tapos itong ating Red Indian tire, wala pa siyang 1 year. Ang size niya is 4.0 sa harap, 4.5 sa likod. Stock rim, plug and play lang siya. Kung gusto nyong lakihan nyo sa likod, 5.0, mag-a-adjust tayo ng swing arm dyan, kasi ano siya, sasayad na pag gusto nyo pa siya lakihan. Pero ito, ideal size na to, kumbaga stock siya, stock na size, malaki na rin siya, saktuhan lang, plug and play, walang extension ng swing arm. So yan, yun yung itsura nya, stock swing arm, walang bawas, walang putol, stock lang talaga. Pati yung rims natin, stock din. So, plug and play lang siya. And then, ayun. Natapos na natin kung ano yung mga modification. Ano naman yung mga problema na encounter with this bike. So, since China bike siya, para sa akin, goods pa rin naman siya. Hindi naman mawawala yung magkakaroon siya ng problema. Kagaya nung unang year to sa akin, wala pa 1 taon, naputulan ako ng clutch cable. Yan, tapos pinalitan ko na. Siguro nakatatlong palit na ako ngayon nito, para maiwasan na ganyan na langis, laging lube. Pero yung throttle cable ko is naka stock pa rin. 4 years na siya sa akin, throttle cable, wala pang putol. Siguro soon papalitan ko na rin yan. And then, ang pinakasakit sa ulo sa akin dito, etong sprocket bolt. Naputulan na ako niyan one time. Sobrang hassle, guys. Lagi nyong i-check yan. Hanggat maaari, pag nagpapalit kayo ng sprocket, palitan nyo na rin yung sprocket bolt or stud bolt. Tapos, kung okay pa naman yung bushing nyo, huwag nyo nang palitan. Pero mas maganda kung palit na rin kayo nun, kaso mahirap siya tanggalin. So ito, nakadalawang palit na ako ng bushing kasi naputulan ako ng stud bolt. So ayun. Tapos kung magpapatakbo kayo, dapat hinay-hinay lang, huwag nyo lagi siyang wawaswasin. Tapos lagi nyo check yung tamang higpit ng kadena. Ito, sakto lang daw to, kasi pag sumakay pa ako, sisikip pa siya. Dapat lagi siyang may awang, kumbaga medyo maluwag pa rin siya ng konti, para pag sumakay kayo or nag-aangkas kayo, goods lang. Tapos ito, yun yung pinaka-hassle na naranasan ko sa kanya. And then next is itong ating front shock. Napansin ko sa kanya is nag-leak siya. So pinapalitan natin ng oil seal. Meron nun sa Shopee, dito lang yun. So tips ko sa inyo, dapat po magpapagawa kayo nito, dun talaga sa marunong, kasi karoon siya ng tama dyan. Basta may ano yan, nung una nag-leak siya kasi syempre bagong palit. Tapos ngayon sinecheck ko, wala naman na. Kumbaga normal lang pala siya. Pero syempre pangit naman yung may pingas siya. Unti lang naman, kumbaga konti lang talaga. Nung pagtanggal kasi nung hindi dinahandahan. Tapos tinignan ko yung play niya, okay lang naman, medyo matigas. Gusto ko yung ganon. Tapos itong rear shock ko, guys, after 4 years, kasi napansin ko talaga before, hindi ako flat foot. Ngayon medyo bumaba siya, parang bumagsak siya bigla. Pero nagpi-play pa rin naman siya, maganda pa rin naman. Medyo lumambot na siya. Siguro everyday use na rin, katagalan na rin, lumambot na. Kumbaga hindi na siya ganun katagtag. Mas gusto ko nga medyo matigas na shock
Ewan ko nasanay lang siguro kasi ako. Baka magpalit na ako ng rear shock soon. Kasi 4 years na siya sa akin, hindi pa ako nagpapalit. So marami ako nakikita sa group, mga nagpalit na ng Olins, Owens, mga ganun siguro. Siguro tsaka na pa nagka-budget tayo. Sa ngayon, okay pa naman siya. Tapos sa carb, papalinis ako nyan. Tapos ito, next na ipapagawa natin is yan, bitak na yung ating pipe. Hindi ko alam kung balik ako sa bullet pipe or bottle pipe pa rin. Ayun lang, spark plug siguro 3 beses na rin ako nagpalit. So ayun guys, lagi nyo lang i-maintain itong ating sprocket. Aalagaan nyo yan, tsaka yung kadena. Tapos i-check nyo lagi itong front shock, kasi naglilik yan. Tapos ano pa ba? Yung takbo na ng ating RC250 is 22,844 km. So yun na yung natakbo ng ating motor. Sound check muna tayo. Bottle pipe. Sound check. So yun lang. Yun lang yung mga naging problema ko sa kanya. All in all goods. Lalo sa makina, alagaan mo lang sa langis. Ang langis pala ng mga nagamit ko dito is Petron, Motul, R8 ba yun? RS8, nakalimutan ko na. Basta yun. Tapos yun lang. Tapos battery pala. Ito, naging problema ko, battery. Nagpalit ako ng anong tawag doon? Motolite na ditubig. Siguro 2 years lang din tinagal niya, tumuko na rin. So ngayon naka gel type na ako. Send ko na lang yan. Ano yun? Tingnan nyo na lang dyan sa screen. Yan yung ginagamit ko ngayon na battery. Tapos nagpa-install na rin ako ng voltmeter from Jader Sanchez. Tapos handle grips from Jader Sanchez din. And then itong cover, 2 years, 3 years na yata sa akin to. Until now, solid pa rin yung dikit niya. Okay na okay pa din. Tapos dagdag ko pala, before is naka-ilalim itong ating clip-on handlebar. Pero ngayon, nilagay ko na siya sa ibabaw kasi nakakaano na siya, nakakangalay na. Pero bagay pa rin naman yung forma niya eh. So, yun lang. Guys, so ngayon nakita nyo na yung clip or yung video regarding sa mga pinaggagawa natin dito sa RC250. Kayo na lang mag-decide kung balak nyo pa rin bang kumuha, kasi may lumabas na ngayon may lumabas ng RC250 ngayon, which is Rusi Classic 250i. Fuel injected na siya, and yun, mas tipid na siya sa gas. Pero ang pinaka-ayoko sa kanya, sa ating bagong RC250i, is malakas sa maintenance. Ang daming gagawin, sobrang selan. Sa pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong lang. Kung may mali sa mga sinasabi ko, correct me lang. Kasi based lang din yun sa mga naririnig ko and nababasa ko. Tapos, yun, goods na goods naman siguro yung ano niya, tipid sa gas. Pero may nagsabi sa akin, almost halos the same lang din ng fuel consumption ang carb at saka fuel injected. Pero kayo guys, kung anong trippings nyo, RC250i or RC250 carb? Kasi me, syempre personally, masipiling ko pa rin talaga itong carb. Marami kang pwedeng gawin. Pwede ka magpalit ng iba't ibang klaseng carb. At hindi siya ganun kaselan. Dami kang makalikot kang tao, marami kang magagawa sa carb. Not unlike sa fuel injected. Daw kasi hindi pa naman ako nagkaroon nun So ayokong i-bash yung mga naka RC250i, kasi hindi ko naman din alam kung ano yung personal experience nila regarding sa motor na yon. Pero ayun nga, sobrang traffic ngayon. Hindi ko alam kung
Hanggang anong oras to? But time check, I think alas 3 na ng tanghali. Grabe, sobra init. Tapos pagdating ng 4 PM 4, 5, 6, 7 ganyan, rush hour na. Tangina, sobrang traffic talaga. Sobra. Kaya ang pangit bumiyahe ng rush hour. Lalo na pag pauwi ka. Oh shit, talaga naman. Talaga namang ayokong ganon, guys. Pero yun, ang pinaka ayoko lang sa carb is, syempre, minsan ang hirap niyang timplahin. Bigla na lang siyang pumupugak. Tapos pinapa-adjust ko, pupugak na naman. Ganun yung na-experience ko na yun. Pero isang beses lang siya nangyari sa akin. Tapos pinalinis ko lang yung carb, okay na. Kasi napasukan lang siguro ng tubig. Tapos binalik ko na lang din yung, kasi nung time na yun, tinanggal ko yung air filter niya, or yung pinaka foam dito sa carb. Ayun. Pero all in all, masaya magkaroon na ito, lalo na classic. Talagang pagtitinginan, malalaman, makikita mo naman yun pagtitinginan, talagang sa mga hindi na pa nakakaalam, meron tayong binibenta na key cover or ignition key cover for RC250, Cafe 400 and CR152. So yes, available yan sa Shopee. Soon magkakaroon tayo yan sa TikTok. So again, this is John Lords, and always remember na relax lang para pogi. Yeah!